Okay na po. So, meron lamang po tayong announcements para po ito sa mga care group. Meron po tayong tinatawag na Care Group 100 campaign. So, ito po ay 100 souls for Jesus. Mga kapatid, nakakailan na po tayo? Meron na po ba tayong nadadala sa ating Panginoon? Praise God. So, mga kapatid, let us always please take down notes habang po tayo ay nag-aaral. Maganda po ay nakaredy ang ating pong mga pen and notebook. So, bago po tayo mag-start, let us pray po muna. Hallelujah. Ama naming Diyos, Ama naming banal, maraming salamat po, Father God, sa umagang ito. Salamat po sa buhay at kalakasan ng bawat isa. Bago po kami dumulog sa iyo, kami po ay nagpapalinis sa amin po mga puso. Ano man po ang karumihan namin, mga bagay na nagawa, mga bagay na inisip, giving glory to your name, Panginoon, patawarin mo po kami. At Lord, patuloy mo buksan ang puso ng bawat isa, ang aming isip, Panginoon, ang aming tenga, upang Lord sa aming pakikinig, ma-absorb namin yung dakilang message na bigay mo sa amin sa umagang ito. Panginoon, ako po bilang gagamitin mo, itago mo po ako sa iyong likuran. Hindi po yung pagkatao ko, kahinaan ko, kasalanan ko, Lord, yung kanila pong makita. Kung hindi, Panginoon, yung liwanag ng iyong mga salita na magsisilbi, Lord, na kalakasan ng aming buhay. Salamat po't anuman tangka ng kaaway, amin pong sinasaway. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. So mga kapatid, yan po. Please take down notes. Ang tawag po dyan ay transferability principle. No? Bata man o matanda, I challenge you mga kapatid and see your life change. So, ngayon pong umaga ay ibibigay ko po sa inyo ang ating pong Macarius Life Class. Level Up Your Salvation, Sharing Your Life Message, Part 2. Pag sinabi pong life message, mga kapatid, ito po yung tinatawag po nating personal testimony. No? Hindi po ito yung kwento mo dito sa pulpit. Kung hindi po ito yung sinasabi ng tao tungkol sa iyo. Malinaw po? Amen po ba? Ngayon, ano naman po ang sinasabi ng Diyos sa 1 John 5:10. Yan. Sabi po dito, those who believe, sino po yun? Tayong mga Christians, no? Sabi dito, in the Son of God, have the testimony or witness of God in them. No? So, meron kang patotoo tungkol sa Diyos. Meron po ba, mga kapatid? Amen. So, magsalita ka man o hindi, kumilos ka man o hindi, may mensahe kang pinaaabot sa lahat ng tao na nakakasalamuha mo. Sa lahat ng tao na nakakausap mo, nakakakwentuhan mo, nakikita nila yung patotoo. Amen po? Amen. Now, God has given you a life message to share. Yan, kapatid. So, bawat isa sa atin, may binigay na mensahe sa iyo para ibahagi natin. Amen po? Amen. So, mga kapatid, ano naman ang dapat sa mensahe na meron tayo? Anong dapat nating gawin? Ano ang sinasabi ng Bible tungkol po dito? Samahan niyo po ako, 2 Corinthians 5:17. Ano po ang sabi? Basahin po natin. What this means is that
Those who become Christian have become new persons. They are not the same anymore, for the old life is gone. A new life has begun. So, sino na po dito yung mga Christians? Amen. Parang nahihiya pa magsabi yung iba na Christians. Ulitin po natin. Sino po ba yung mga Christians? Ayan, praise God. So kung tayo po ay Christian, no? So from the word new, ibig sabihin po kainos. Anong ibig sabihin nun? New, meaning fresh, ano pa? Unheard, ano pa? Bago. Kaya kung ikaw ay Christian, kapatid, ikaw ay may binagong buhay. Meron na po ba tayong binagong buhay? Amen. So Galatians 6:15, it is not important if a man is circumcised or uncircumcised. Hindi po importante. Ano po yung importante? The most important thing is being the new people God has made. Tayo po ba to, mga kapatid? Tayo po ba yon? Lakas po natin para sa Lord. So tayo po ay mga tao, mga Christian, mga anak ng Diyos na may binagong buhay. Amen po? Amen. Of course, mga kapatid, pag sinabi pong pagbabago, hindi po ito biglaan. Kasi pag po ito biglaan, mag-isip po tayo. Abay, baka po ito fake. Amen po? Kasi biglaan po, peke po yun. So, being a good student of the Word, dapat po naintindihan natin yung order of salvation. O, sino dito kapatid? Alam yung order ng salvation? Alam po ba natin? Parang mahina ulit yung sagot. Alam po ba natin yung pagkakasunod-sunod? Ayan po, number 1. Ano po yon? Ayan. So yung pong sinasabing regeneration, yan po yung meron tayong adoptive relationship. Being born again. O, sino na born again dito? Amen. So yun po yung regeneration, no? And number 2 is sanctification. Ito po yung pagiging banal. Paano ka naging banal? Pagiging banal dahil kay Kristo. And that is a process, mga kapatid. Pag sinabing process, unti-unti. Amen po? So gradual. Hindi pwedeng biglaan. Then, the last po is glorification. Ano po ibig sabihin ng glorification? So, iyan po yung huli, pagiging glorified ng ating body. Amen po? So, yun po yung pagkakasunod-sunod, order ng ating salvation. Dapat po malinaw. Amen po? Amen. Glory to God. So, ngayon po mga kapatid, ibibigay ko sa inyo yung 4 parts ng ating pong life message. So, ayan po. Number 1 is your testimony. So, yan po ay tapos na po tayo dyan. Your life message includes your testimony. Ang tawag po dito is witnessing. Sabihin nyo nga po, witnessing. Ayan, witnessing. Sabi po ng 1 Peter 2:9-10, but you are the ones chosen by God. Pinili tayo ng Diyos. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Amen? Amen. So, chosen for the high calling of priestly work. No? Chosen to be holy people. God's instruments to do His work and speak out for Him. No? To tell others of the night and day difference He made for you. From nothing to something. From rejected to accepted. Ang ganda po, ano? Nagandahan po ba tayo, mga kapatid? Amen. So, pinili po tayo ng Diyos. Ginawa tayong instrument para ibahagi, i-share siya sa iba, ipamalita ang kanyang kabutihan, speak Jesus, no?
everywhere, kahit saan tayo pumunta. At tayo noon, we are nothing. Amen po? We are rejected. Pero ngayon, accepted. Amen? So we are not accepted ng mga tao lang. We are accepted by the Lord of Lords, the King of Kings. Amen po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So next po. Yan. So may tanong po ako sa inyo. What is a successful witnessing? Ano po yung sagot natin? Success in witnessing is simply taking the initiative to share Christ in the power of the Holy Spirit and leaving the results to God. Ayan. So mga kapatid, tayo po ay nagwi-witness, no? Sabi nga na isang popular Christian writer, si Bill Bright, sabi niya in his book, Witnessing Without Fear. Ayan po, no? So nagwi-witness tayo. Sinishare natin si Lord, no? Binabahagi natin siya sa iba. Yung pag-ibig ni Lord na nadama natin, isinyer natin sa iba. Kasi mga kapatid, yun po yung ating tungkulin. Our job is to share God's love. And yung result, sino po yun? Si Lord. No? So sabi dito, leaving the results to God. Amen? So yun lang yung ating gawin. Share lang tayo ng share. Amen? Amen. So our mission are the unbelievers. Therefore, personal testimonies should be done outside the church. No? Malinaw po ba yun mga kapatid? Yung ating palang personal testimonies ay dapat ginagawa natin sa labas ng church. Amen? Amen. So that is for unbelievers. Kaya yung mga kapatid, palakpakan po natin ang buhay ng mga kapatid natin na nagsishare. Kaya pag nag-share sila, nakaka-invite sila, nakapagdadala sila ng kaluluwa sa ating Panginoon. Amen? Amen. Yan po sabi ni Pastor Gani. Yan ang mission natin, no? Sa unbelievers, no? Para yung personal testimonies natin maibabahagi natin sa kanila. Amen po ba? Amen. Next po. So personal testimony versus sermon. Ayan. Tingnan po natin, no? Yung totoo. Kakaunti lang ang papasok sa church na unbelievers. Totoo po? Amen po? Amen. So kakaunti lang ang magbe-benefit sa testimony natin. Amen po? Amen. Kaya sa mga mahilig pong mag-testify, no? Mahilig magkwento ng buhay sa iba, gawin po natin sa labas. Amen? Lalo na po dun sa mga nag-BBS, nagba-Bible, sumama po tayo sa kanila. At yung personal testimony natin, dun po natin ihayag. Amen? Amen. So, para may madala tayo sa Lord. Kasi kung sa labas, kahit only, wala pong pipigil sa atin doon. Amen? So, only testimony, okay po yan. So, pakatandaan nyo po yung Church 101. The church is not for business or politics. Amen? Kahit kailan, mga kapatid, di ba? Hindi tayo nai-involve. Hindi tayo sumasali sa politics. Amen? Because the church is not for business or politics. So kung gusto natin na maging good testimony, dapat maunawaan natin ang bagay na ito. Amen? Bakit mahalaga po? Kasi napakadami pong churches ang nasisira. Mga kapatid, wag na po tayong sumali. Amen po? Amen. So for the record lang po, no? So hindi po tayo pinipigilan ni pastor na mag-business. Amen? Hindi po ganon. Hindi po tayo pinipigilan na maghanap buhay.
hindi rin po tayo pinipigilan na magtinda. Amen? Now, ano po yung ano lang po yung dapat? Kasi kung may kapatid tayong may business, negosyante, gift po ni Lord John sa kanila. No? Kaya lang, ilalagay lang natin sa tamang lugar. Ano po ba yung tamang lugar? Hindi tayo magbi-business sa loob ng church. Bakit po? Kasi syempre, ang church ay for God's business. Amen? Amen? Amen. Parang hindi na po sumasagot yung iba. Ayan. So, nakakasunod po ba tayo mga kapatid? Amen. So, yung church, ulitin natin, is for God's business. Ayan. Dapat po malinaw sa atin yon, no? So, sabi po dito sa Matthew 6:24, no one, no? No one. Ibig sabihin, hindi natin kayang mag-serve both God and money. No one can serve two masters. Hindi pwedeng dalawa. No? Ang sabi dito, either he will hate the one and love the other. He will be devoted to the one and despise the other. Hindi pwedeng sabay. Kasi mapapabayaan mo ang isa, mapagbubuti mo ang isa, kaya kinakailangan isa lang ang paglilingkuran. Amen? Sino lang ang paglilingkuran natin? Ang Diyos na buhay. Amen? Palakpakan naman po natin ang ating Diyos na buhay. So mga kapatid, may tatlong malaking problem, no? There are three big problems with running a church like a business. So, kailangan po mga kapatid, ito po ay maunawaan nating mabuti. Number one, sabayan niyo po ako, the pastor acts like an owner and the members act like customers. So, problem po yan. And number two, the pastor acts like middle management or manager, no? And treats the congregation like employees. Problem po yan. And number three, the members act like stakeholders and treat the pastoral staff like employee. So yung number one po, kapag yung pastor ay parang owner siya at yung member niya ay parang customers, no? Ang Diyos ang nagpapatubo. Tayo po mga kapatid, taga-tanim lang po tayo dito. Amen? Kasi ang pastor ay ginagamit niya, no? So number two, kung yung pastor is acting like middle management, yung bang para siyang manager, no? Beating other servants, foolish servant parable. So yung number three, kung si pastor ay parang stakeholders, no? Ang bilis magalit sa staff. Kung naguutos, akala mo crew ng fast food, akala pasahuran, hindi po, volunteers po iyon. So sa church naman po natin, hindi po ganyan ang ating pong pamamalakad. Amen po? Amen. So, this is most evident in churches with congregational form of government. Tao ang nasusunod, no? Yung iba po, hindi po tayo. Pag ayaw ng pastor, palit agad. They act like God. Pero mind you, mga kapatid, no? Ang Diyos po ang nagbibigay ng ating pastor. Sa mga simbahan, ang nagtatalaga ang Diyos. Amen? So, tingnan po natin ang ating church. Bakit po lumago ang ating church? Sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng isang mabuting pastor. Tingnan po natin ang sabi sa Bible, Jeremiah 3:15. And I, sino yun? Si Lord, will give you shepherds according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. Ang ganda po kapatid. Amen? So, si Lord ang nagpadala ng kanyang tupa sa ating pong simbahan. And that is according to the heart of God. At yung pinadala sa ating pastor,
tayo po ay binubusog, pinapakain ng ng knowledge and understanding. Hindi siya nagsasawa kabibigay sa atin ng mga lessons ng maraming salita ng Panginoon. Amen po? Amen. So, isa pa po na maintindihan po natin, no? Sa Ephesians 4:11 to 12. He is the one who gave these gifts to the church. Siya ang nagbigay. Sino yon? Si Lord. The apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Ano po ang responsibility nila? To equip God's people, no? To do His work and build up the church, the body of Christ. Now, mga kapatid, ang pinaka-problema talaga natin sa tatlong ito, kung ano ang trato ng iba sa ating Panginoong Jesus. Sino ba siya sa church? Ano nga ba ang katayuan niya sa church natin? If anyone in the church is acting like a boss, they're crowding out the place where Jesus should be Lord. And when church members act like customers, they're missing out an extraordinary joy of serving Jesus. No? Businesses have employees and customers, but here in our church, we have family members, no? So, businesses have bosses. The church has Lord, a head, a Savior, and a King. And He is Jesus. Amen po ba? Amen. So, tandaan po natin, mga kapatid, stewardship is not ownership. Ayan po. Hindi sa pastor ang church. Amen? Kanino po ito? Sa Diyos. Amen. Pinagtiwalaan lang po tayo. No? So, hindi si pastor ang masusunod. Amen? Sino po ang masusunod? Amen. Dapat si Lord. Kaya dapat dependent tayo sa Lord. Amen? Lalo na po si pastor. Tanong, si pastor po ba ay dependent kay Lord? Amen. Kitang-kita naman po natin for 10 years na ang ating pong pastor always depending on the Lord. Amen? Amen. Palakpakan naman po natin ng Lord sa buhay ng ating pastor. So kapatid, kung pag-uusapan po natin ay stewardship, no? Ay ang issue, hindi po ito tungkol lang sa pera, no? Ano po yung issue? Yung pagiging tapat. Pagiging tapat kahit walang pera. Amen? Naglilingkod kahit walang bayad. Amen? Si pastor po ba ay may bayad? Wala po, no? Lalo ngayon, tumaas po ng mahigit kalahati pa ang gasolina. Hindi po tayo nagtaas pa ng transportation allowance sa kanya. No? So, wala pong bayad. Yun po yung katapatan. Ngayon, kapatid, hahayo ba kayo, mga care leaders, asan po kayo? Ayan. Hahayo ba kayo kahit walang budget? Amen. So, iyan po yung tunay na steward ng Diyos. Kayo yung tunay na katiwala ng Diyos. Amen? And we also call that highest praise or extravagant worship. Tinuro sa atin ni Pastor. Humahayo ka kahit walang bayad. Humahayo ka kahit sariling bulsa mo ang ginagamit mo. Amen? Just to win souls. Sila pastor, ang layo from may kawayan dito. Uuwi sila lalo na't Wednesday, anong oras na? Gabi na.
Maghahating gabi na sila mauuwi. We call that highest praise. May bayad po ba? Wala. Yun po yung pagiging mabuting katiwala ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng Lord sa buhay ng ating pastor, sa buhay ng bawat isa. No? Ang sasabihin po ng iba, kanina do sa tanong ko, bawal magtinda, bawal mag-business sa loob. Bakit daw si Apostol Pablo ay nagtinda ng tent? Yan, may question. Well, tama po kayo. Pero hindi po siya nagtinda sa loob ng church. Linawin po natin, no? Hindi sa loob. Kung may dapat ngang magtinda rito, siguro ako yun, sabi ni Pastor. Sabi kasi niya, wala siyang hanap buhay. Pero, ginawa po ba ni Pastor? Hindi. So, hindi po niya ginawa. Sabi ni best friend Apostol Pablo sa mga taga Thessalonica, sundan po natin, 1 Thessalonians 2:9, don't you remember, dear brothers and sisters, how hard we work among you. Night and day, we toiled to earn a living so that our expenses would not be a burden to anyone there as we preach God's good news among you. So hindi po sila nagtinda, sila Apostol Pablo, para pansariling expenses. No po? Hindi po. So sila po ay nagtinda sa labas, hindi po sa loob, para yung kanilang expenses sa kanila pong paglilingkod ay hindi po makabigat sa mga kapatiran. Amen? Habang sila ay nagpipreach, habang sila ay humahayo, hindi po sila pabigat sa kapatiran. Amen? Meron po ba ditong gano'n ang ginagawa? Praise God, no? Kaya po, sabi po dito, ni Pastor, hindi sa ayaw niyang magtinda tayo, kundi ayaw yun mismo ni Lord Jesus. Amen? Matthew 12:12 to 13, Jesus went into the temple and drove out all those who were buying and selling in the temple. He overturned the tables of the money changers and stools of those who sold pigeons, and said to them, it is written in the scriptures that God said, my temple, ang church, will be called a house of prayer. But you are making it a hideout for thieves. So yun po yung sinabi ng ating pong apostol. Sabi po ni Jesus yun, no? Sabi po ni Jesus, ang bahay dapat house of prayer, no? So kaya everyone is not allowed na tayo po ay magtinda sa loob ng church. Amen po? Amen. So pag naging business ang church, una nang magagalit si Lord. Gusto po ba nang magalit si Lord? Hindi po, ano. So anumang business mayroon tayo, ipinagbabawal sa loob ng church. Sa labas po, ayan, pwede tayo, but never inside the church. Malinaw po? Amen. So, isa pa pong reminder dito about our testimonies, ingatan ang iyong patotoo. Sabi mo sa kapatid mo, ingatan ang iyong patotoo. Yan. Because somehow, personal testimony can build a relational bridge where God's word can cross to someone's heart. No? Pag maganda ang patotoo mo, malaki ang chance na pakikinggan ka nila. Amen? Pwede ka nang mag-share
ng Word of God. Amen? Sasamantalahin na natin yun. Pag nakikinig na sila, share na tayo ng God's words. Sabi sa Isaiah 55:11, New Living Translation, it is the same with my word. I send it out, and it always produces fruit. No? Ang ganda po. It will accomplish all I want it to. Ang ganda, no? And it will prosper everywhere I send it. Mga kapatid, isulat nyo po yung word na yan. Napakaganda po. Di ba? Hindi po nawawala ng kabuluhan pag sinishare ang God's word. Pag sinyer, anong nangyayari? Number 1, it always produces fruit. Pangalawa, anong nangyayari? It will accomplish all I want it. Hindi isa lang, all. Number 3, ano sabi? It will prosper everywhere I send it. Ang ganda. Kahit saan ka, mag-share, magbubunga yan. Amen? Hindi nawawala ng kabuluhan bawat salita na binibigkas natin. Bawat salita na pinawawala natin. Bawat salita na hinahagis natin. Amen? Amen. Palakpakan natin ng Diyos. No? Napakaganda. Pag narinig na spirit ito, magpa-prosper, mabubuhay, tutubo, hindi babalik ang salita ng Diyos nang walang kabuluhan. Amen? Amen. John 6:63, it is the Spirit that gives life. Malaking S, tingnan po natin. Ang malaking S, sino po yun? Holy Spirit. No? We are talking of God, the Holy Spirit. The flesh, yung ating natural na laman, material things, doesn't give life. The words I told you are spirit, and they give life. Itong mga salita ng Diyos, kapatid, na napapakinggan natin ngayon, buhay. Amen po? At nagbibigay buhay sa bawat isa. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya kapatid, ngayon pa lang, pinagpala ka na. Amen? Kasi buhay ang salita ng Diyos. Amen? Next po. So, let's continue. Ayan. Paano nga po ba natin isusulat, no? Yung ating story, our own salvation story. Paano natin ito isusulat? May guide, kapatid, para yung ating isusulat na testimony ay maging maayos, maging maganda. Amen? Amen. So, handa po ba tayong malaman paano natin isusulat yung ating pong salvation story? Amen. Sabi po sa Bible, 1 Peter 3:15, be ready, no, at all times to answer anyone who asks you to explain the hope you have in you. But do it with gentleness and respect. Keep your conscience clear, so that when you are insulted, those who speak evil of your good conduct as followers of Christ will become ashamed of what they say. No? Amen? Amen. But be ready. The best way to be ready is to write out your testimony about your salvation story and then memorize the main points. Ito po yung guide. Pakisulat po ninyo para po may guide tayo. Number 1 po, handa na po ba tayo? Yan, picturean po natin para kung magkukwento tayo ng ating pong sariling kwento about our salvation, ito po yung pattern. Number 1, basahin nga po natin. What my life was like before I met Jesus. Ano nga ba yung dati mong buhay bago mo nakilala si Jesus? Sige po, pwede po nating picturean, no? Para may guide po tayo.
no, lalo na po yung mga Tagalikod Resort sa ating pong graduation day on Saturday. Ayan po, gagawa tayo ng ating testimony. Number 2, basahin po natin, how I realized I needed Jesus to change me. Kailangan ko pala ang tulong ni Kristo. Amen? Amen po ba? O, number 3, pakibasa niyo po. Ayan. Sa Tagalog, may nagbago ba sa'yo ngayon? At kung may nagbago, ano ito? Yung po isulat natin. And the last po, number 4, pakibasa mo, how I committed my life to Jesus. Sa Tagalog, ano ang gagawin ko para makabawi sa Lord? Amen? At makapaglingkod sa Lord. So pag sinunod po natin yung pattern na yan, wow, napakaganda, no? Short, simple, pero meaningful. Amen? Yun ang regalo natin kay Jesus. Amen? Amen. Palakpakan naman po natin si Lord. Siguro sa mga darating na BS, marami na ang magpapatotoo. Amen? Of course, mga kapatid, madami po tayong istorya, no? Lalo na patungkol sa problem. Sino dito yung mga may problem? Uy, iba, walang problem, ha? Ayan. So, isulat natin to. Tapos, pili ka ng isang story na makaka-relate ka talaga yung kausap mo, no? Dating addict, wala naman siguro ditong dating addict, ano? No? Example lang yun. O, halimbawa, addict sa cellphone. Ayan. Kayo naman, kala nyo, addict na kung saan. O, addict na sa FB, addict na sa panonood ng TV, no. Addict sa Marites. O, ayun. Maraming addict, ano? Nako, tontuwa sila. Okay. Lasenggo. Sugarol. Maling paniniwala sa Diyos. Kala nila maraming Diyos, no? So, mga different situations call for different testimonies. Iba-iba yung mga problema na yan, iba't ibang mga sitwasyon na yan, iba't iba ring testimony. Amen po ba? Amen. So, next po, yung number 2 na po tayo. Your life message include your life lessons. Sabihin nyo nga po, life lessons. Ayan. So, yan ang second part of your life message. The truth that God has taught you from your experience with Him. So, tanong, ano po ba yung truth na tinutukoy natin? Ano ba yung truth na yan? Ano ba yung katotohanan na yan? Sa John 17:17, sabayan niyo po ako. Use the truth to make them holy. Your words are truth. Kanino words yung truth? Kay Lord Jesus. So, yun po yung gamitin natin. Yung word ni Jesus, because Jesus' words are truth. Amen po? Amen. So, sa oras ng problema, kapatid, ano ang hugot verse mo? Meron ka bang alam na verse? Pag may problema? Amen. Pag may sakit? Kailangan po, meron tayong hugot verse, no? Hindi ibang hugot. No? Kailangan po, pag may problema, may kalungkutan, may sakit, dapat may verse tayong huhugutin. Amen? Amen. Kaya po, di ba, ina-advise ni Pastor, during our service, nagte-take down notes tayo. Para iyan ang huhugutan natin. Amen? Amen. Huhugutan natin ng lakas, huhugutan natin ng pag-asa, kasi
ang salita ng Diyos ay buhay. Amen? Si David po, may prayer siya sa Psalm 119 verses 33 to 35. Sabayin niyo po ako. Sabi niya, God, teach me lessons for living so I can stay the course. Sa 34, give me insight so I can do what you tell me. My whole life, one long obedient response. 35, guide me down the road of your commandments. I love traveling this freeway. Amen? Amen. Kaso po madalas kapatid, hindi tayo natututo sa ating mga karanasan. Gaya na lang po ng Israelita. No? Sabi sa Psalm 106 verse 43, over and over, God rescued them, but they never learned until finally their sins destroyed them. No? Sana hindi po tayo ganun. Amen? Kasi over and over, di ba? Nire-rescue tayo ng Lord. Nililigtas tayo. Pero minsan, hindi tayo natututo. Sana po, hindi natin gayahin ang mga Israelites. Amen? Amen. So while it is wise to learn from experience, it is wiser to learn from the experiences of others. Mga kapatid, di ba? Pag may nagawa tayong mali, so yung karanasan na yun, lesson learned, hindi na natin uulitin. And minsan, mas maganda, dun sa karanasan na napapakinggan natin, dun din tayo natututo. Amen? Amen. Yung mga karanasan ng mga magulang natin, na pwede nating i-apply, maganda yung karanasan niya. No, yung karanasan ng ating care leader na maganda. So, pwede po nating maging lesson sa buhay natin. Amen? So, we must learn from the life lesson of one another. The Bible says in Proverbs 25:12, a warning given by an experienced person to someone willing to listen is more valuable than gold rings or jewelry made of the finest gold. Di ba ang ganda po, ano? Yung mga valuable experiences na yan, na mga taong meron ng mga magagandang karanasan, mas maganda po, mas may halaga kaysa anumang ginto. Amen po ba? Amen. So, mas valuable sila. Buti na lang na isulat po ni King Solomon ang books of Proverbs and Ecclesiastes, kung saan punong-puno ito ng practical lessons on living. Lalo na po sa mga bata. Kung meron po tayong mga anak, yung Proverbs, napakagandang ituro sa mga bata, yung mga kawikaan po na yan. Now may tanong, what has God taught me? Yan. So, may mga questions to jog your memory and get started. Ano ang mga hugot verses mo para sa mga iba't ibang sitwasyon? Tanong, meron po ba? No, wag tayong huhugot sa FB ng iba. Ano? So, yun ang i-post natin, yung verse. Kung may problema ka, malay mo, yung sitwasyon pala na pinagdadaanan mo ay may ganung sitwasyon din nanonood sa FB. Kung salita ng Diyos, no, ang ibinigay natin, nakatulong pa tayo. Amen? Amen. So kaya maging maingat sa ating pong mga hinuhugot. Amen? Anong ating huhugutin? God's words. E paano naman, kapatid? Kung hindi ka naman nagbabasa ng God's words, wala tayong huhugutin. No?
Baka pag nakakita ka sa FB ng ibang hugot, hindi po yon makakatulong. Amen? Amen. So, kapatid, please listen to this. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ano pa? Roma 8:28, and we know that all things, di ba? Ang ganda. All things work together for good to those who love the Lord, to those who are called according to His purpose. Ito yung napakaganda po nating mga hugutin, no? Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything, a season for every activity under heaven. So baka hindi pa talaga time, kapatid. Inip ka na, no? Kaya wait ka lang, darating din yon. Kaya kung halimbawa, may gagawin ka, parang sa pakiramdam mo, hindi mo kaya, hugutin mo ang Philippians 4:13. Amen? Amen. So ano pa ang pwede mo hugutin? Roma 8:28, no? All things work together, lalo na sa'yo na nagmamahal kay Lord. Sa inip na sa kanyang prayer, no? Parang gusto nang sumuko, hindi pa binibigay ni Lord. Kapatid, sa'yo ang Ecclesiastes 3 verse 1. Ayan. Now, what God has taught me from lack of money? Sino dito yung kailangan ng pera? Pakita natin kay Lord, kailangan natin ng pera. Ayan. Naku, yung hindi nagtaas, siguro marami siyang pera. Eto na. Eto na ang uhugutin natin. Anong uhugutin natin? Psalm 23:1. Anong sabi ni Lord? Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Deklara mo yan, hindi ka magkukulang. Ano pa? Ay, mga kapatid, picturean po natin, no? Ayan. Matthew 6:33-34. Anong sabi? But seek ye first the kingdom of God. So, your primary concern. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Hindi ka talo. No? Sinara mo muna yung tindahan mo, kala mo natalo ka. Anong sabi? All these things shall be added unto you. Next po. Philippians 4:19, anong sabi? And my God will supply all your needs. No, all. Hindi lang isa. According to His riches in glory in Christ Jesus. Ganda, no? Lahat ng kailangan ninyo. Hebrew 13:5, stay away from the love of money. Be satisfied with what you have, for God has said, I will never leave you, I will never forsake you. Hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan. Amen? And Psalm 37:25, napakaganda, sabi ni Haring David, I am old now, I have lived a long life, but I have never seen good people abandoned by the Lord or their children begging for food. Maputi na raw ang buhok ni ni Haring David. Pumuti na buhok niya, tumanda na siya. Wala siyang nakita na pinabayaan ng Diyos na naglilingkod sa kanya or anak na namamalimos. Amen? Amen. So, ayan po. No, kunan po natin ang picture yon. Next po. Now, paano kung meron kang pain, sorrow, depression, dahil meron kang pinagdadaanan? Kapatid, sa Lord tayo humugot. Ito ang huhugutin natin. Isaiah 41:10. Anong sabi na Lord? Takot na takot ka. May problema ka, anong sabi? Don't be afraid, sabi ng Lord, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Si God yung nagsasalita. Diyos siya.
Ang sabi niya, I will strengthen you. Palalakasin kita. I will help you. Tutulungan kita. I will uphold you with my victorious right hand. Amen? Ang ganda, kapatid. 41:10. 15 years kong pinanghawakan po yan sa buhay ko. 15 years. Napakaganda. No? Matthew 11:28-30. Pag pagod na pagod ka na, gusto mo nang bumitaw, eto sabi ni Lord, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Si Lord, kapatid, ang nagbibigay ng kapahingahan. Take my yoke upon you and learn from me. I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Amen? And last po, 1 Peter 5:7, dun sa pain and depression, leave all your worries with Him because God cares for you. 1 Peter 5:7. Lahat ng ano mo na yan, lahat ng mga worries mo, pangamba mo, alalahanin mo, anong sabi niya? Bigay mo sa Kanya. Bakit? He cares for you. Sabi mo nga sa kapatid mo, He cares for you. God cares for me. Yan. Si Lord nagki-care sa atin. Bakit po nagki-care si Lord? Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. Ito pa po, Josue 1:9. I command you, utos po ito, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Utos ng Diyos pala yan eh. Maging malakas ka, maging matatag ka. Bakit? Kasi si Lord with you wherever you go. Kahit saan ka pumunta, sinong kasama? Si Lord. Amen? Matatakot pa po ba tayo? Next po, Jeremiah 29:11. Ayan, napakaganda po. For I know the plans I have for you. Sino may sabi? Declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Then you will call upon me and come to me and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Amen? Maganda po ba yung mga promise ni Lord? Picturean po natin. Yan. Siguro wala nang madadaig ng problema ngayon. Amen? What God has taught me through waiting. O sino dito yung mga may pinipray na parang naiinip na, hindi pa binibigay ni Lord? Sino yon? Ako meron. Kayo po ba? Yan. Ito po sabi ni Lord. Please listen to this. Dalawa po yung verse na yon. Kunan po natin ang picture. Yan. Isaiah 40:31. But those who wait on the Lord will find new strength. Kaya kung ikaw ay nag-iintay, kapatid, sa Panginoon, no, meron kang panibagong lakas. They will fly high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Diba? Lilipad kang parang agila. Hindi ka napapagod. No? Bakit? Kasi kasama mo si Lord. Amen? Next po, Psalm 27:14. Wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Kaya kung meron sa inyong inip na, yan lang po yung ipayo nyo. Sabihin mo, kapatid, wait patiently on the Lord. Amen? Now, ano naman po yung mga karamdaman? Sino dito yung mga may sakit? Ay, salamat na lang, walang may sakit.
Ay, yung dalawang senior. Ayan. O merong may sakit sa inyong pamilya. Ayan. Hindi na po tayo magpapa-pray, no? Tayo po, kaya natin silang i-pray gamit ang salita ng Panginoon. Amen? Ayan, kapatid, konti na lang. Ito na lang po. Dalawa na lang, illness and disappointment. So, para sa may karamdaman, binibigay ko po ang mga verses na ito. Kunan po natin ng picture para pag may sakit, makatipid po kayo. Di na po kayo magpapadoktor, no? Isaiah 53:5. Sabayan niyo po ako. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him. And by His wounds, we are healed. O sino na po dito yung pinanghawakan yan? Nasa 1 Peter 2:24 din po. Ayan, sabi, Christ Himself carried our sins in His body to the cross, so that we might die to sin and live for righteousness. It is by His wounds that you have been healed. Ayan po. No? Then, Psalm 147:3. Ano po ang sabi? He heals the broken-hearted and bandages their wounds. Job 5:18-19, for though He wounds, He also bandages. He strikes, but His hands also heal. He will rescue you again and again, so that no evil can touch you. Ang ganda, no? So, gagamutin at pagagalingin ka ng Diyos para hindi ka matats ng kaaway. Amen? Jeremiah 33:6. But I will heal this city, Jerusalem, and its people, and restore them to health. I will show them abundant peace and security. Amen? Yun. Kaya niyang pagalingin ang sabay-sabay ang mga tao. No? Amen po ba? Because God is everywhere. Amen? O, ngayon, isa na lang po. Sino yung may disappointment? May pagkabigo. No? O kung hindi man, yung pamilya ninyo, meron palang nararanasan na kabiguan, o may kaibigan ka na may pinagdadaanan, ito ang pwede nating gutin. Amen? O number 1 po, Roma 10:11. Sabayin niyo po ako. As the scriptures tell us, anyone who believes in Him will not be disappointed. Ang ganda, no? So, sino man po daw na nagtitiwala sa Diyos, hindi po nabibigo. Amen po ba? Amen. So, the last verse, Proverbs 5-6. Trust, 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your understanding. Seek His will in all you do, and He will direct your paths. One of my favorite verse. So manangan po tayo mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos, manangan po, hindi sa ating sariling kaalaman, kung hindi manangan tayo sa karunungan ng Diyos. Amen? At i-guide tayo sa tamang landas. Amen po ba? Amen. So now, what God has taught me from my family, from my church, from my relationships, my care group, and my critics. Ano ang mga personal experiences mo na natuto ka na at gusto mong matuto rin ang iba? So, iwanan ko po yan para sa next week po, yung 3 and 4, yung part of your life message. So, may natutunan po ba tayo, mga kapatid? Amen. Sa Diyos po ang pinakamalakas na palakpak. Amen. Ayan. So, ulitin nga po natin, recap lang, basahin nga po natin 4 parts of your life message. Upo po tayo na maayos at basahin po natin ng sabay-sabay. Number 1, your testimony. Number 2,
your life lessons. 3, your godly passions. And the last, the good news. And for our Macarius Challenge, ito pong Macarius Challenge, challenge po sa buhay natin. No? Sa isang buong linggo, ito po yung ating i-apply. Amen po? Amen. So, paano po natin i-apply? Don't just share the message, share your life. Isa pa po na malakas, don't just share the message, share your life. Amen? Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. So, let's pray po. Hallelujah. Father God, we thank you for this wonderful message you have given us. Salamat, Panginoon, na amin pong natutunan, Lord, na wag basta namin na i-share yung message. Ang mas mabuti, i-share namin yung buhay. Buhay na binago mo, Panginoon. Buhay na kasama ka. Kasi Lord, ibang-iba yung buhay namin noon na hindi ka pa namin kilala, hindi ka pa namin kasama, yung wala pa kaming personal na relationship sa iyo. Lagi ang nasusunod sa buhay namin kung ano yung gusto naming gawin, kung ano yung alam namin. Pero Lord, ngayon na binago mo ang buhay namin, Lord, maraming salamat. Lord, kulang yung salita para pasalamatan ka namin, Panginoon. Salamat, O God, sa lahat ng tao na ginamit mo para madala kami sa church na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mabuting lingkod sa aming pastor, na galing sa puso mo ang pagtatalaga mo sa kanya sa lugar na ito. Salamat sa lahat ng natutunan namin, Panginoon. Ang dami naming mga verses na dapat pala hinuhugot namin during the time of illnesses, during the time of disappointments, during the time na wala kaming pera, during the time na nanghihina kami. Salamat, Panginoon. Salamat sapagkat amin po, Lord, na natutunan at amin pong naunawaang mabuti, Lord, na kahit anong problema pala namin, hindi kami dapat sumuko. Sapagkat, Lord, paulit-ulit mo sinasabi that you are with us no matter what. Kahit anong problema meron kami, meron kaming malaking Diyos, always reminding us that you are there. That you are there. You are always inviting us na lumapit kami sa iyo. Hindi lang basta tumawag. Sapagkat, Lord, kung kaya naman naming lumapit, bakit tatawag kami? Salamat, Lord, sapagkat narito kami sa iyong bahay-sambahan to feel your presence, to worship you, sapagkat ikaw ay great, Lord. You deserve everything. You deserve our praises. You deserve our gratitude. Salamat, Panginoon. Meron kaming Diyos na sinasamba. Meron kaming lugar na pinagtitipunan namin para kami magsama-sama, para kami umawit ng papuri sa iyo, para kami lumapit at magtiwala sa iyo buong buo. Hindi kalahati, hindi 3/4. Dahil yung utos mo, Lord, na magtiwala kami buong buo. Huwag kaming magwo-worry anuman ang sakit, anuman ang karamdaman, anuman ang kakulangan. Sapagkat ikaw ay Diyos na laging nasa amin. Iniintindi kami, inuunawa kami. Pilit kaming inaabot. Lahat binigay mo na, Lord, even your life. Kaya wala na pong bagay na hindi ka kayang ibigay sa amin. Walang problema na hindi mo kayang bigyan ng solusyon because you are God. You are always telling us, I am the Lord. I am the Lord. Kasama ka namin. Salamat, Panginoon, at sa amin pong pag-uwi, amin pong apply sa aming buhay yung napakagandang challenge mo
para sa bawat isa. Don't just share the message, but share our life. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Go! Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more of this on our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you in our next video. Stay Macarius! Bye!